na for sure magugustuhan nyo. Anong laro? Anong laro yun? Anong laro? Handa na ba kayo sa isang laro na hindi lang pampasaya kundi pampatalino rin? Wow, maganda yan. Sali ka. Nakikita nyo ba itong mga cards na hawak ko? May laman itong mga parusa at salita. Hulaan nyo nga kung anong laro ang gagawin natin. Bakit may cards? Parusa ba yan? May spelling ba yan? Parang pang-quiz, diba to? Sige na nga, sabihin ko na. Ito ay ang Luksong Tinik Spell and Stopper Edition. Ako ang magpapaliwanag ng mga rules na meron ang larong ito. Tara, alamin na natin kung paano ito laruin. Tara, sige. Ang luksong tinik ay isang tradisyonal na larong Pilipino na nilalaro na ng mga bata noon pa man. Karaniwan itong nilalaro sa mga bakanteng lote o kalsada tuwing hapon. Sa orihinal na laro nito, kailangang tumalon ang mga bata sa mga kamay at paa na nakapatong sa isa't isa na parang tinik. Sinasabing nagsimula ito sa Nueva Ecija at ang unang tawag daw dito ay luksong kamay. Pero nang sinama na ang paa bilang harang, tinawag na itong luksong tinik. Grabe, no? Ganyan pa yun nilalaro. Grabe, ganyan pala yan. Oo, ganito to kung paano laruin noon. Pero ngayon, ile-level up natin ito na kung saan hindi lang katawan ang gagalawin, kundi pati isip natin ay gagamitin. Ang larong ito ay binago para pagsabayin ang kasiyahan at kaalaman. Sa bawat talon, may spelling challenge muna. Kaya tinawag namin itong Spell and Suffer dahil kapag mali ang spelling, may parusa. Spell muna bago tumalon, astig! Wow, ang galing. Laro na may aral pa. Ang galing. Sa tradisyonal na luksong tinik, walang spelling at wala ring parusa. Pero sa bago naming version, may spelling challenge at syempre, meron ding consequences. Wow, mas challenging na ngayon at mas masaya. Oo, ano? Narito naman ang mga hakbang kung paano laruin ang Spell and Suffer Edition. Bago magsimula ang laro, ginamit namin ang maibataya para malaman kung sino ang magkakampi, para patas at masaya. Pagkatapos ay maghahanda ng word cards at consequence cards ang magkabilang grupo. After nun, ay pwede nang mag-start ang laro. Spell mo ang word na flower. At paalala, meron lamang 5 segundo para may spell ang salita. At kapag tama, ay maaari na siyang tumalon para sa 1 puntos. Kapag mali naman, ay bibigyan muna siya ng parusa para gawin niya bago siya tumalon. At yun ay walang puntos. Pagkatapos ng bawat round, tataas ang tinik sa pamamagitan ng pagdagdag ng isa pang kamay o paa mula sa team na gumaganap bilang tinik. Ang bawat team player na makakapag-spell ng tama at makakatalon ng maayos ay may 1 puntos. Kaya sa bawat round ay may maximum na 2 points dahil kada player ay may puntos. Patuloy lang ang laro hanggang sa may makakuha ng 15 puntos. Kapag naabot na ito ng isang team, sila ang panalo. Grabe, nakakapagod! At least may natutunan tayo. Masaya na, nakakapampatalino pa. Tama! At yan ulit ay ang larong Luksong Tinik Spell and Suffer Edition. Yay! Panalo! Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang aming laro. Hanggang sa susunod! Paalam!